Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating low pressure area sa loob ng PAR at ang epekto ng habagat sa ating bansa. Sa kasalukuyan, yung ating low pressure area ay tumatawid na dito sa may extreme northern Luzon. Nandiyan po yan sa may bandang Batanes area. Yung kanyang panglabas na kaulapan at yung kanyang cloudiness ay nagpapaulan po sa malaking bahagi ng northern Luzon. At yung habagat naman na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Ngayon, dahil nga medyo dumikit yan sa ating landmass, ay ibinaba po ng Pag-asa sa medium chance yung possibility niyan maging bagyo. Ibig sabihin po niyan, in the next 24 hours, hindi pa po yan nakikitang maging bagyo ng Pag-asa, pero beyond that, may possibility umakyat pa or tumaas muli yung chance nitong maging isang ganap na bagyo. Dito sa Japan Meteorological Agency, in the next 48 hours, ito po ay mananatiling isang low pressure area. So hindi pa rin nila nakikitang maging isang ganap na bagyo itong binabantayan nating sama ng panahon. Tingnan naman natin itong ensemble forecast track ng GFS. Base naman dito is patuloy na tatawid ito pong binabantayan nating sama ng panahon dito sa may extreme northern Luzon, at by the time na yan po ay makabalik na or magsimula ng umakyat patungo dito sa may area ng southern Japan, at pag mas malapit na po sa Taiwan, dyan na po natin makikita na possible po yan muling lumakas dahil nga mas malayo na po yan sa mga landmass at nasa tubig na po muli yan. So doon natin nakikita medyo tumaas muli yung chance niyan na maging isang ganap na bagyo. If ever maging bagyo yan sa loob ng PAR, yan po ay tatawagin natin bagyong Bising. Pero sa kasalukuyan, yung kanyang panglabas na kaulapan ay nagdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi na ng ating bansa, particularly dito sa northern Luzon. At yung habagat naman ay nagpapaulan dito sa malaking bahagi po ng Luzon, maging dito sa ilang areas ng western Visayas. So unahin natin itong mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng ating habagat. Dito sa pinalabas na weather advisory ng Pag-asa, ito po yung ating mga areas na nakakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. So katamtaman hanggang sa kuminsan malakas na pag-ulan, ito po yung mga areas na nasa ilalim ng yellow. Yan po yung mga lugar ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union at Benguet. Kasama po dyan ang Baguio City. Ito namang mga areas sa Central Luzon na mayroong nakataas na yellow ay ang areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan. Kasama po dyan ang Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas, maging dito sa Occidental Mindoro. Yan po yung ating mga paminsan-minsan pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Dito naman sa areas ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan, yan, mas malalakas po na pag-ulan yung ating inaasahan yan. Heavy hanggang intense. Yan po yung mga nasa ilalim ng kulay orange. So yan po yung weather advisory ng Pag-asa para dito sa mga pag-ulan na maaari idulot itong ating binabantayang sama ng panahon. Maliban dyan, ang natitirang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon, maulap ang panahon at possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan. Ganun din po sa ilang areas ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas. Yung mga pag-ulan natin dito sa Mindanao, mga isolated lamang po yan, mga flare-ups and thunderstorms. Usually, nangyayari tuwing hapon at gabi. Medyo malayo naman po dyan yung ating low pressure area at less din po yung epekto ng habagat dyan dahil medyo mataas yung axis po ng ating habagat dyan. Ngayon, kung sisilipin natin itong ating satellite image, yung ating mga kapal na kaulapan ay present dito sa areas ng Northern Luzon. Particularly, ito pong areas ng Ilocos Norte, ayan, Ilocos Sur, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. So, itong mga areas na to, sa kasalukuyan, nakakaranas ng mga heavy rain, so mabibigat na mga pag-ulan. Meron din po ang areas ng Zambales at Bataan. Dito po sa Central Luzon, maulap din po ang panahon natin at possible din po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Ganun din po sa areas ng Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas at dito nga po sa Mimaropa. Bukas, habang umakyat po yung ating sama ng panahon, ay bahagyang mababawasan significantly yung ating mga pag-ulan. Pero, maulap pa rin po ang panahon natin in most parts ng Metro Manila. Yan. At mataas pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila bukas. Ganun din po ang mga karating lugar nito, kagaya po ng areas ng Cavite,
Batangas, Rizal at Laguna. Ayan, meron pa tayong malalakas na pagulan bukas dito sa areas ng Batangas at Cavite, maging dito sa areas ng Occidental Mindoro. Sambales at Bataan, dahil sa epekto ng habagat, meron din tayong mga inaasang malakas na pagulan dyan hanggang bukas. Ang Central Luzon, maula po ang panahon, scattered o kalat-kalat na pagulan. Ibig sabihin po niyan, tumitigil yung pagulan, pero minsan nakakaranas pa rin po tayo ng pagulan anumang oras sa buong maghapon at magdamag. Yan. Ibig sabihin po ng scattered nating rains. Tapos yung ating mga pagulan dito sa Ilocos region, ayan, mapabawasan ng bahagya. Pero again, sumasabit pa rin yung circulation ng ating low pressure area dyan. So habang umaakit po yan, bahagyang mababawasan. Pero again, magiging maulan pa rin po. Dahil doon sa ating panglabas na kaulapan, itong ating low pressure area. At magtatagal pa po yan dahil nga, posibleng bumalik yung ating sama ng panahon or mag-recurve pabalik dito. So titingnan natin itong satellite image natin at mga kaulapan na projection itong ating computer model. Makikita dito na bahagyang lalabas yung ating sama ng panahon at may possibility po yang mag-recurve or bumalik papunta dito. So if ever na bumalik po yan, yung ating axis ng habagat ay babalik din. So most probably this weekend hanggang Monday is magkakaroon na naman tayo ng enhancement ng habagat dahil dito sa ating sama ng panahon kumikilos o dumadaan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero again hindi po natin binabanggit na titigil yung ating habagat. Ang ibig sabihin lang po niyan, significantly mababawasan yung ating pagulan. Pero patuloy po ang epekto ng habagat sa atin sa mga susunod pang mga araw habang nasa itaas natin ito pong sama ng panahon na ito. So hanggang next week pa po yan dahil nga posibleng kumilos itong ating binabantayang sama ng panahon patawid dito sa extreme northern Luzon patungo muli dyan sa may area ng southern Japan. So by the time na nandito po muli yan, muling babalik yung ating axis ng habagat at makaka-apekto muli yan dito sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section ito. So pag kumilos, pakanan yung ating sama ng panahon, yung ating habagat ay muling magdadala ng mga pagulan. Dito, kasama po dyan ang Metro Manila. So again, mag-ingat po tayo if ever meron tayong nararanasang mga malalakas na pagulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms, especially dun sa mga areas na nakakaranas ng tuloy-tuloy na pagulan. Nangyayari po niya, nagiging saturated yung lupa, napupuno yung mga kanal, ibig sabihin po niyan, tumataas po ang tsansa ng mga flash floods, malawakang pagbaha, at landslides, at kung ano-ano pang hazards po ng malalakas na pagulan. So mag-ingat, mag-ready po tayo at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, yung pinakita po natin kanina at yung every 3 hours na lang pinapalabas. At mag-check din po tayo ng abiso ng inyong local LGU or ng DRRMO sa inyong lugar if ever merong evacuation plan doon sa area nyo, particularly sa mga low-lying areas at mga areas na nasa tabi ng bundok, lalong-lalo na dito sa mga areas ng Mindoro, Sambales, Bataan at Pangasinan. Yung mga malapit sa bundok, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ng Baguio City. Doble ingat po tayo, lalong-lalo na magagabi na po. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli ako po, si Alvin Pura, ang inyong weather tito, para sa Philippine Weather Trivia. At manood din po kayo ng Good Morning Kapatid, Frontline Express at Frontline Pilipinas. Makikita nyo rin po ako sa TV5. Good evening.